Yes! Bakasyon na! Masusulit ko na naman ang paglalaro. Mapaparami ko na naman yung text at Jolens ko. Jen, halika dito. May ipapakilala lang ako sa'yo. Ah? Sino po yun? Siya nga pala yung uncle mo, asawa ng kapatid ng nanay mo. Baka gusto mo magbakasyon sa kanila sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit napasama ako sa uncle ko dati. Parang may nagbulog sa akin na sumama ako. Nase-sense ko na magiging magandang experience to sa akin. Hindi pa maayos dati ang mga kalsada sa probinsya. Hindi basta-basta makakapasok ang mga sasakyan. Kaya pagkatapos namin bumaba sa bus, naglakad kami ng uncle ko papunta sa kanila. Uncle, malayo pa ba tayo? Malapit na, konting tiis na lang. Grabe, para akong nag-hiking nito. Sobrang taas pala ng lugar nyo, uncle. Nung nakarating na kami sa bahay ng uncle ko, gutom na gutom ako. Kaya naghanap ako ng madali ang mai-prepare na pagkain. So, kumuha ko ng kape at asukal, tapos hinalo ko sa kanin na may mainit na tubig. What? Bakit kape ang hinahalo mo? Ang bata-bata mo pa lang nun. Haha, kape is life, no? Dahil nga sa mahilig ako sa kape, isa sa ikinatuwa ko sa bahay ng uncle ko, gumagawa din sila ng kape. Grabe, ang sarap talagang amoy-amoyin yung kape. Nakaka-addict. Pagkatapos ko kumain, pinagmasdan ko yung paligid ng bahay. Hindi ko alam, pero bakit nakaka-relax makita yung mga gamit tulad na lang yung upuan na purong kahoy. Yung lutuan, yung traditional way ng pagluluto. Amoy na amoy mo yung kahoy at uling na ginamit. Tapos may mga nakasabit pang mais at kung ano-ano pa. Doon sa bahay ng uncle ko, meron silang attic. Syempre, dahil tayo si Jen the Explorer, pinuntahan ko yun. Pagdating ko doon, marami akong nakitang lumang gamit. Dahil ata sa experience na to, na-amaze ako sa mga lumang gamit noon. Pagkatapos ko sa attic, lumabas naman ako sa bahay. Doon sa gilid, ay may nakita akong rice mortar at pestle. Ito yung traditional way ng paggiling ng palay para maging bigas. Sinubukan ko siya guys at hindi siya madali. Kailangan mo ng consistency at endurance sa pagbayo ng palay. Dahil kung wala ka nun, baka gabi na, hindi pa naalis yung kailangang maalis sa palay. Meron din doon bilao, ginagamit para pagtahip ng palay. Akala ko pag nabayo mo na yung palay, yun na yun. Hindi pa pala. Kailangan mo pa pala linisan para matanggal yung mga balat ng bigas. Nung una kong nakita yung mga nagtatahip, manghang-mangha ako. Kasi parang ang dali lang nila gawin yung pagtatahip. Okay, so ganito yung ginagawa nila. Oh shoot! Grabe, hindi pala talaga madali. Naglibot-libot pa ako sa paligid ng bahay at marami akong nakitang kagamitan pang farming. Hindi rin mawawala ang mga alagang hayop tulad ng manok, tsaka mga halaman. Alright, shout out sa mga plantita at plantito natin dyan. So pagkatapos ko maglibot-libot sa bahay, pumunta naman ako sa bukid para makita kung anong itsura. And grabe, nakaka-relax talaga. Napakatahimik ng lugar, ang daming pananim. Pagsapit ng gabi ay hindi ko in-expect na wala palang kuryente. Ang nagsisilbing ilaw nila ay lampara. Alam niyo ba yun? Yung DIY na lampara? Gumagamit sila ng gamit na nabote tapos nilalagyan ng gas sa loob. Tapos may tela na nakakonek sa gas at doon sinisindihan. Astig, diba? Ewan ko ba? Basta amazed na amazed ako sa mga ganong bagay dati. Maaga gumigising si uncle ko. At kahit ako, napapaaga din ng gising. Isa sa mga nagustuhan ko sa paggising ng umaga yung may nakaredy ng nilagang kamote. Tapos habang kumakain ka ng kamote at nagkakape, nagpapainit ka sa apoy. Best feeling ever! After ng almusal, dumiretso kami ng bukid. Syempre, lakad na naman. Nung bata ako, feeling ko napakalayo nun Pero aliw na aliw ako kasi may dinadaanan kaming drainage na may mga alimangong nagtatakbuhan. Ako naman, syempre, bata, tuwang-tuwa ako manghuli ng alimango. Dinala din ako ng uncle ko sa isang kuweba. Tapos pinakita niya sa akin kung saan nangingitlog yung mga ibon. Grabe, tuwang-tuwa ako noon. Napapawaw na lang ako na pwede pala mangitlog ang mga ibon sa kuweba. Pagkatapos namin mamasyal, pumunta na kami sa lugar kung saan kami magbubungkal. Ang tawag nila doon, land preparation para sa itatanim. So, kinuha ko na yung tools at nagbungkal na ako ng lupa.
Dahil sa isa kong mahinang nilalang, wala pang 2 oras, pagod na ako. Samantalang yung uncle ko, tuloy-tuloy pa rin siya. Parang hindi siya napapagod. Tapos yung ibang matatanda doon, kayang-kaya nilang magbuhat ng mas higit pa sa kanilang timbang. Hindi sila nagmumukhang bodybuilder ha, pero dahek, kaya nilang buhatin yung mga malalaking basket ng gulay kahit pataas pa. Doon ko nakita na napakalupit pala talaga ng mga farmers. Shout out sa mga malulupit nating farmers dyan. Saludo ako sa inyo. Isang nagpapadistract sa aking trabaho, yung ilog. Sinong hindi maaakit maligo sa ilog? Tamang swimming lang, tamang huli ng isda, mag-collect ng mga iba't ibang klase ng bato. Ginagawa nyo din ba yun? Kala mo talaga treasure yung mga nakikita mong kumikinang sa bato Pinaranas din sa akin ng uncle ko kung paano mangahoy. Yung pupunta ka sa bundok para kumuha ng panggatong. Hindi ko kayang buhatin yung malalaking kahoy noon dahil maliit pa ako. Kaya ang ginagawa ko, hinihila ko pababa. Nag-enjoy ako sa paghila dahil iniisip ko na, yay, may pangluto na kami. Ayun, masaya lang ako nung time na yun. Nung na-enjoy ko yung buhay probinsya sa bahay ng uncle ko, nasabi ko sa kanila na, Uncle, paglaki ko, gusto ko maging farmer. Akala talaga ng mga tao doon, paglaki ko, magiging farmer ako. Kasi that time, gustong-gusto ko sumasama sa kanila. Napakaganda ng community nila sa probinsya. Talagang nagbibigayan yung mga tao doon. At alam nyo ba sa probinsya ng uncle ko, napaka-religious nila. Nagkaroon ako ng mga kaibigan doon at nakilala ko din yung mga ibang pinsan ko. At alam nyo ba, naranasan kong maging sikat nung time na yon kasi potek, pinagtitinginan ako ng mga tao doon. Ewan ko ba kung curious sila kung ano bang itsura ng mga dumadayo sa kanila. Siya ba? Siya ba yung dayo? Oo, siya nga. One time, sumama ako sa kanila para makipaglaro. Pagdating ko doon, may kinakain silang kamatis. Yung hilaw talaga. Tapos parang apple lang kung kainin nila. Amazing! Habang naglalaro kami, ay dumating yung isang mama. Tapos may hawak siyang airgun. Doon ko first time nakakita nun. Manong, para saan po yan? Eto, pantaboy to ng mga ibon. Kinakain kasi nila yung mga palay at ibang pananim. Ganun po ba? Galing. Isa pang nagustuhan ko sa probinsya yung pagiging hospitality nila. Alam nyo ba kung ginabi kayo sa daan at kailangan nyo ng matutuluyan? Pwede kayong makiusap sa mga tao doon kung okay lang makitulog. Bumisita kasi kami dati ng tatay ko sa probinsya naman ng lola ko. Nung papunta kami doon, ginabi kami sa daan. Tapos naligaw pa kami. Nung hinahanap namin yung tamang daanan, may nadaanan kaming bahay. Sinubukan makiusap ng tatay ko kung okay lang makitulog kami kahit isang gabi lang. Natatakot pa ako noon kasi nai-imagine ko yung mga napapanood natin sa mga horror. Kapag may nadadaanan silang bahay, posibleng bahay yun ng isang mangkukulam, di ba? Pero imagination ko lang naman yun. Mabait yung nakausap ng tatay ko at pinatuloy nila kami. Speaking of lola and lolo, sila yung isang reason kung bakit tayo nagbabakasyon sa probinsya. Siyempre, iba ang pagmamahal ng isang lola at lolo. Handang ibigay lahat ng meron sila, kaya may mga bata talaga na napapamahal na sa kanila. Naalala ko tuloy nung ipinagluluto kami ng lola ko ng kamote tsaka mani kapag nagbabakasyon kami doon. Nakakamiss lang. Ay, isang pinagsisihan ko nga yun Sana lagi na lang ako bumibisita sa kanila dati. Ngayon kasi, wala na siya. Kaya kayo na may mga lolo't lola pa, try nyo ding bumisita sa kanila habang andyan pa sila, okay? Isa pang naranasan kong probinsya life, yung pumunta kami sa probinsya nila Mac. Wala kaming kapera-pera noon, pero dahil gusto nga namin makapunta sa probinsya nila, nakisakay na lang kami sa pick-up ng kamag-anak nila. Tiniis namin ang init sa labas ng pick-up dahil wala nang space sa loob. Pero wala kaming pake dahil life is all about experience. Naks, walang connect. So, nakarating na kami sa bahay nila Mac. Na-amaze ako kasi yung bahay nila doon nasa gitna ng malawak na bukirin. Pagdating namin doon, kumain muna kami ng lunch. At ewan ko ba, bakit ang sarap-sarap kumain sa probinsya? Napapadami ako ng kanin? Dahil ba sa fresh yung gulay? Or dahil masarap lang kumain sa labas ng bahay? Napasarap ang tambay namin sa probinsya nila Mac. Tamang kuha lang kami ng buko kung gusto namin. Kapag walang uulamin, mag-aani lang kami ng anong pwedeng gulay na maani dyan.
Hanggang sa natapos na ang masasayang pagtatambay namin dahil need na naming umuwi. Pero ang isang problema namin, wala kaming pamasahe pa uwi. Paano yan, boy? Wala tayong pera, hindi tayo makakauwi. Kaya nga gusto mo mag 150 na lang tayo? Uy, gagi, marami pa akong pangarap sa buhay. Yo mga men, sakto, anihan ng sibuyas ngayon. Pwede daw tayo makiani, sasahudan daw tayo. Talaga? Tara, para makauwi na tayo. So, nag-ani kami ng sibuyas at first time ko yun. Nakakapagod siya dahil parang walang katapusang pagbubungkal yung ginawa namin. Pero kahit ganon, nag-e-enjoy ako kahit amoy sibuyas na ako. So, after namin mag-ani, ay sinahuran na kami. Dahil may pera na, nakauwi na kami at may naiuwi din kaming mga sibuyas. Naging anli ulam nga namin sa tambayan yung sibuyas Boy, puro sibuyas na lang ulam natin. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi naman men, sarap nga Baka magmukha na tayong sibuyas niyan. Okay lang yan, basta ang mahalaga, nakaka-survive tayo. Dahil sa experience na to, nangarap ako magkaroon ng sariling farm. Yung farm na pwede nyong bisitahin, isang tourist spot na pwede kayong mag-unwind pagkatapos ng mahabang grindset mindset. Kapag na-burnout kayo, pwede lang kayo pumunta sa farm. Tamang kape-kape lang para kahit paano, ma-refresh yung utak nyo.